Kabuhing Santos, welcome sa atong CFD Dasdas. Nining nga Lunes Santo, ato karon nga hinuklugan og palandungan ang siyam ka mga katarungan kung ngano ba nga si Hesus gilansang sa cross. Siyam ka mga katarungan sa pagpakamatay sa atong manunubos. Mao kini agatong palandungon karon. Now, reason number 1. Kining siyam ka mga katarungan, nabahin kini sa duha ka general causes. Una mao kining external causes, ikaduha mao internal causes. So sa external, mao kini milangkob kini sa historical and political reasons. Mao kini ang dunay upat ka mga hinungdan. Unya, kining internal causes, ngadto na kita sa theological cause. O dunay 5 kini ka mga hinungdan, nga mga pamalandong nato sa mga theological causes. Now, unahon nato ang historical and political reasons ngano nga gipatay agatong manunubos. So dunay upat ka mga hinungdan. Number 1, mao kining conflict with religious leaders. So niadtong higayuna, ang mga gitudlo ni Hesus nagkapa-challenge kini sa Judaism, sa mga Jewish religious leaders. So sa Judaism, doon na relihiyon nga Judaism. Unya, ang gipangtudlo ni Hesus na hugog na challenge ang Judaism. Ug busa nani didto mismo sa simbahan, sa templo, sa diha nga gipanglintuwad ni Kristo ang mga lamisa, gipanglintuwad niya kay gihimong merkado ang maong templo. Niadtong higayuna, gipakita ni Hesus ang iyang authority ug didto ni trigger ang mga religious leaders nga nakita nila nga si Hesus dunay leadership niini sa iyang Christian leadership ug niining puntuha na challenge ang mga leaders sa Judaism. Ug dinhi ang reason number 1, conflict with religious leaders. Og niining higayuna, mao kadto ang mga panghitabo nga misulpot ngadto sa civil authorities diha sa Roman Empire. Og didto nakikonsabo ang religious leaders with the Roman Empire. Nan karon niadtong higayuna, kini karon nga Judaism under pa kana sa protection sa Roman Empire. So nagkayusa kini under sa protection sa Roman Empire. Ug tungod niini, naturalmente nga ang Roman Empire nakonsabog yun sa Judaism, sa religious leaders. Ug that is reason number 1 nga dunay singki batok sa leadership ni Hesus ug sa religious leaders sa Judaism. Number 2, giakusahan si Hesus sa diha nga siya miangkon nga siya anak sa Dios nga Amahan. Ug busa gi-charge siya sa gitawag og blasphemy kun pasipala kay lagi miangkon man nga si Kristo Dios. Ug busa ang Judaism dili man gyud mutuo nga si Kristo Dios. Dili man sila mutuo. Ug hangtod karon nagpaabot sila sa Misayas, the first coming, kay wa sila mutuo ni Hesus. Ug busa usa ka dakong pagpasipala ang ilang pagtuo nga si Hesus miangkon nga siya Dios o anak sa Dios.
og niining higayuna labaw na nga si Kristo miangkon nga siya mao'y hari sa mga Hudiyo ug dinhi gikonsider kini nga usa ka capital offense. Ug dinhi higayuna during the time of Jesus sa first century, sa Christian era, kining mga Jewish priests, din mao ang mga Sadusiyo, kining Judaism, ang leadership nini sa mga Sadusiyo, mga Jewish priests, mga kaparian. Mga Parisiyo, mao kining batid sa mga balaod oral ug sa written sa Torah. So mao kining mga Parisiyo sa all on the traditions ug niining mga Torah. Mao kining mga balaod. Nining putuha kining mga Sadusiyo, mga Jewish priests. So during the time, mao na kini ang nainsultuhan during the time of Christ. Ug busa diha na nila gitaral nga si Jesus miangkon nga Dios, usa kini kadako nga blasphemy. Ug busa kini si Anas ug si Caiphas, ang mga high priest kini diha mismo sa mga Sadusiyo niining relihiyon nga Judaism. Ug busa sanglit naa kini highest religious authority ug kini si mga high priest nga si Anas ug si Caiphas, duna sila'y gahom as liaison officers between the Roman government ug sa Jewish population. So niining higayuna gitahod kini sila si Caiphas ug si Anas ug dinhi niining higayuna mao kanay gibasihan nga si Jesus gitaral na ngadto aron kini pagahukman. Ug niini ang rule sa mga pari unya kini mga protestante, ilahang giakusar nga mga pari sa simbahan. No, timan-i kana ninyo, mga pari kining Sadusiyo nga gipangsaway ni Jesus. Ang mga distortionist nga mga Protestant pastors, pag-cite diha nga dunay gisaway si Jesus nga mga pari, ila diretso gilabog nga mga pari sa Katoliko. You are wrong. Morning mga libod suroy nga mga pastors. Role din ng mga pastors mao ang paglawgaw o paglugaw. Mao ni paglubog. Except sa mga pastors nga nag-focus sa moral aspects. Now, nining puntuha karon, mao kini sila ang mitaral og duna sila'y political power pinagi usab niini. So gawas sa religious, duna kini political power o ni aristocratic kining mga Sadusiyo. And they work in cooperation with Rome. So gumika niini ang nahitabo sa ikaduha nga reason nga akusar si Jesus nga usa ka nakalapas kini, nakapasipala kini sa Dios, blasphemy kay miangkon nga siya anak sa Dios, miangkon nga siya Dios. In reality, Christ is God. Ug busa kini karon nga wala mo ila nga si Kristo Dios. Susama kini sa niadtong mga panahon nga mao'y responsable sa pagpalansang sa cross ang mga followers niining mga Sadusiyo, ang mga followers niining mga Parisiyo, ang mga followers niining mga Judaism, nga wala mo ila nga si Kristo Dios, to include Iglesia ni Cristo o uban pang Protestant religions, Jehovah's Witness o uban pa. Kaanib niini karong sindikato pagpalansang sa cross ni Kristo. Number 3 reason, Roman concerns. So charge Jesus nga sedition. In other words, kini karon nga mga Jewish leaders mitaral ni Jesus ngadto sa Roman governor nga si Pontius Pilate. Unya
Kini si Pontius Pilate, of course, as governor, ang iyang role yun pag-maintain sa kalinaw o niya prevention against rebellion. Considering nga si Jesus, may claim o sa triumphant entry niya sa Jerusalem, giila siya nga mo'y hari sa mga Hudiyo. O tungod kay siya hari sa mga Hudiyo, na challenge ang political career niini, na threaten ang leadership mismo, and of course Caesar's rule. Og niini sab si Poncio Pilato, buot siya usab nga manghunaw kay nakita diya nga wala gyoy sala si Kristo. Og niining puntuha, considering nga si Kristo gila nga hari sa mga Hudiyo, mo na hinungdan nga gicharge siya niini sedition, bato sa gobyerno sa Roman Empire. Mausab kini nga hitabo sa nasod nga Pilipinas. Doon na nagganay mo reklamo para gyud matulid ang kagamhanan anha na sa diha ig-on nga sedisyon. Niining puntuha karon, the history repeats. Ug mao kadto ang ikatulo nga hinungdan, ikaupat nga hinungdan. Ubay-ubay ang mga teachings ni Kristo, which is Christianity. So, the Christianity as followers of Christ, na oppose ka na sa teaching sa Judaism religion, labi na sa mga ceremonial laws. Usa niini nga pinaka pakadak-an gyud nining Judaism nga mo'y gisunod niini karong Seventh-day Adventist. Mao kining day of rest, din mao kini ang political independence day, at the same time day of rest niini karon nga Judaism. And considering nga si Kristo wala mo honor niya ng ceremonial law, niya ng Sabado, mao hinungdan, instead giayo niya ang mga masakiton ug maugkadto ang pinakadako ganila nga ebidensya nga kining tawhana misupak sa ilang palaod, ug mo'y hinungdan gitaral aron kini pagapatyon. So mao kana, that's the point nga ngano nga gitaral aron patyon si Jesus. Daghan pa ang gipang-reverse ni Jesus sa Christian teaching. Sa Judaism, dunay mga pagkaon nga gipangdili sama sa baboy ug uban pa. But during Christ, gihinluan kining tanan. Before Christ, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Mao na nga dunay gubat. But during Christ, no more bloody wars, higugmaa ang mga kaaway. So, mao kini uguban pa nga mga Christian teachings nga inconsistent o nasukwahi sa mga gitudlo sa Judaism ug labi na sa mga ceremonial laws. Og niining tanan, the external reasons, nakita upat ka mga hinungdan. Ngano nga ilang gitaral ngadto ni Poncio Pilato ug gihukman sa ilahang pagpabarog nga ilansang sa cross, ug niining puntuha si Kristo pagapatyon. Upat. If there is disadvantage, there shall be its advantage. So ang pangutana karon, miuyon ba ang langit nga si Kristo bisan walay sala pagapatyon? Miuyon ba ang langit? Dili ba dapat luwason ang usa ka tawo nga walay sala? But how come nga miuyon man ang langit nga si Kristo nga walay sala, gibutang-butangan sa sala, unya miuyon ba ang langit?
mao kana ang misteryo. If there is disadvantage, there shall be its advantage. So niini karon disadvantage kay gipahamtangan niini karon nga mga akusasyon nga mga silot nga dili unta angay kaniya. Apan nganong mitugot ang langit because of the advantage out of the disadvantage. Ug mao kini ang 5 ka mga theological reasons. Speaking on theological reasons, mga of theology, study of God. In other words, mga Dios non nga mga katarungan ngano nga mitugot ang Dios nga si Kristo mismo in His hypostatic union as true God and true man ilansang sa cross ug mamatay. Niya ang 5 ka mga katarungan theological reasons in addition to the 4 external or political historical reasons, a total of 9 reasons. So rin kita sa theological reason number 1 kung ikalima kining nga hugpong sa katarungan. Mao ang atonement for sins. So kini karon nga atonement for sins unsa bay gidayag niini? Ato kaning ipatin-aw sa atong unsa gyud kining that's a substitute. So instead unta nga sa atong mga sala kita maoy silutan, dapat kita maoy muangkon sa silot nga dapat anha kanato. Pero how come nga ang substitute niini si Kristo mismo maoy misapupo sa atong silot ug niining puntuha taking the punishment that the humanity deserve for its sins. Ug mao kini ang gidayag og atonement for sins. Now atong ipatin-aw nga matag sala dunay duha ka mga epekto. Unsay unang effect sa sala? Mao nang gitawag og guilt. In other words, nahugaw ang atong konsensya. So kung makasala ang tao, venial or mortal sin, unang effect ni ana mao ang kahugaw sa atong kalat. Nahugaw ang atong konsensya. Ang solusyon ni ana mao ang confession, pagkumpisal. Now, ikaduhang epekto sa sala mao ang penalty. So dunay penalty silot. So kining silot mao kana panghimayad. In other words, that's atonement. So do na gyud bayad. In other words, mao kana ang nining puntuha karon bayran, no? Do na gyud silot. So whatever is the error, the sinful act that we have done, there must be a corresponding penalty. Naagyod, venial or mortal sin. Nan karon kay do na may silot, unsa ba ang hitabo niini? Mao ni nga si Kristo. Instead nga kita mo'y pagasilutan, iyang gisapupo ang kinatibuk-an nga silot, atonement for sins, pagpahimayad sa sala. Now nining puntuha karon, His death is seen as once for all sacrifice that satisfies God's justice and provides forgiveness. Iyang gisapupo ang tanan. Pangutana, niini karon nga duna may atonement for sins, bot bang ipasabot nga ang mga tao magsalig na nga sige lang paturatoy sa kahilayan, considering nga gibayra naman ni Jesus,
Siya nagpakamatay na, atonement for sins. Monay, it does not follow. Usa ka na ka fallacy. Non succitur, it does not follow. Now, kini karon atonement for sins. Usa ka na ka general kay ang phases of salvation duha. Unsa ba? Ang objective phase of salvation o ang subjective phase of salvation. So kining atonement for sins nga inay unta kitay silutan gi sa pupo kana ni Jesus. That is objective phase of salvation. In other words, para magpatinaw nato, ingon nga wala tay dalan nga moadto kita sa atong padulngan. So kining atonement for sins, si Kristo mo'y naghimo og dalan, naggama og kalsada. So kana ang objective phase. It is His portion of responsibility. So naggama siya kalsada para adto kita moagi. And that is objective phase. Digaman ta niya kalsada para maluwas ta. Atonement for sins. Ngan karon, enough na ba na? Moabot na ba ta sa atong padulngan? Tungod ba lang kay dunay kalsada? No. Nagkinahanglan ka na og subjective phase. Ang subjective phase nga kita mismo mubaklay paingon sa atong padulungan, do natay contributory efforts na atay action. Mao nay gitawag og subjective phase of salvation. So niining tanan ang sa pupo ni Jesus, pagpalansang niya sa cross. Usa kadto kapag gama sa usa ka dalan para makakita ta sa kamatuoran. Og niini mohatod sa kinabuhi, that is salvation. Sumao ka na ang ikalimang reason or the first theological reason para eye-opener, makakita ta sa kamatuoran. Ingon niini ang mystery sa Dios. So gibayran niya sa iyang kinabuhi para ta makahinuklog, makakita ta sa kamatuoran. Ug diha sa kasakit, makapamalandong ta sa iyang pagdupa. Ma-open ang atong hunahuna. Ingon di ay niini, unsa ta ka makasasala. And ika-unom nga reason ngano nga nagpakamatay si Jesus. In fact, sa iyang pagka-Diyos, mahimong di siya magpakamatay sa cross. He is God. In fact, siya may padayag nga mahimo akong dili madakop. Pero pag-abot sa panahon, then kay panahon naman, mao na nga siya misakripisyo. Mahimo nga dili kadto mahitabo. But because niini karon nga 5 ka theological reasons nga gikinahanglan nga iyang ibuhis ayang kinabuhi just in order nga magiyahan ta, nga makasud ta sa hingpit nga giharian sa Dios. In other words, pagtandog lang na sa una-una ug kasing-kasing sa tao. So kini karon nga unom nga reason mao demonstration of God's love. It's an act of love. Nagaingon nga ang pinakadako nga klase sa gugma mao ang pagpakamatay sa imong hinigugma. So, kini karon nga kalibutan, dili buot ang Dios pinaagi sa iyang anak. Nga kining kalibutan mabungkag, dili sa buot niya. And so in order to save the people living in this planet Earth, Efeso chapter 1 verse 4, gibugtian gyud niya. O diya naa kana sa 1 Corinto chapter 15 verse 26,
nga ang katapusan nga kaaway nga buntugon ni Kristo mao ang kamatayon. Unya unsaon man pagbuntog sa kamatayon, negative times negative equals positive. So aron mamahimong positive, ang iyang kinabuhi gihimong negative. Sa unsang paagi nga man-negative ang iyang kinabuhi, nagpakamatay siya. Nagpakamatay. So that another negative nga ang atong death. So negative meaning death ni Kristo times negative sa atong death equals positive. And that's the explanation diya mismo sa 1 Corinto chapter 15 verse 26 nga ang katapusan nga buntugon ni Kristo mao ang kamatayon. Negative times negative equals positive. So, mahitabo ba ang pagbuntog sa kamatayon? Yes, mahitabo ka na. By the demonstration of God's love, which is the sixth reason nga nung nagpakamatay si Kristo. Niining puntuha karon, sa unsa bang paagi nga mabuntog ang kamatayon? Duha ka paagi. Alang niadtong nangamatay na, sa unsa bang paagi nga mabuntog? They will be resurrected. So kadtong mga nangamatay na, mabuntog ang kamatayon pinaagi sa resurrection. Ug busa aron matuman gyud nga dunay pruiba sa pagkabanhaw sa mga nangamatay, mao na nga action speaks louder than words. Si Kristo mismo mo'y una nga namatay, siya mo'y una nga nabanhaw to prove nga ang nangamatay nga mga santos, Revelation 20 verse 4 to 5, mo'y unang pagabanhawon, ug kung mabanhaw na ang mga patay, nining higayuna glorified body. That's Matthew 22 verse 30. Nining puntuha sama ni Kristo, walay kamatayon ang ilang lawas, o niining higayuna glorified body, deathless na ang nangabanhaw nga mga santos. Ezekiel 37 verse 1 to 14 over 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 58. Karon, ang pangutana kadtong mga buhi kita. So if Christ mubalik second coming, unya karon unsa bay mahitabo sa mga buhi? Kining ato karon nga lawas ma-change ba kini? Unsa bay kahulugan niya na karon from mahimong spiritual body? Giingon sa Catechism for Filipino Catholics, paragraph 2048. Unsay giingon sa Catechism for Filipino Catholics, paragraph 2048, nagkanayon. The transformation from natural to spiritual body does not mean from material to immaterial. So wala magpasabot nga kining ato karon nga lawas, ang transformation niini mausab kini, no, the same material body. Naun sabay gipasabot nga spiritual ang gipasabot niini mao. The spiritual here rather means that in the rising life sa tupa mabanhaw ang patay nato nga relasyon sa Dios sama sa prodigal son. So nagbasol ang usa ka gastarol, makasasala nga anak, gi ihawan og baka ngano kay nabanhaw siya. Rising life. Mo kini, the Holy Spirit dominates bodily existence. So kini di ang pagkabanhaw sa ato ang lawas, sa atong kinabuhi, pagkabanhaw sa atong kinabuhi para sa mga buhi mamahimutang buhing santos. So kung mamahimutang nga mga buhi nga santos, it is the Holy Spirit that dominates. Unya nining puntuha karon, in place of all the negative
death-dealing forces. So mabuntog ang mga negative forces. Nining putuha, it's the kingdom of Satan that shall come to an end. Mao kana ang gidayag ni Saint Augustine, the city of God versus the city of man. Ang Second Plenary Council of the Philippines mipadayag diya mismo sa Acts and Decrees nga mabuntog ang structural sins. O kining structural sins plus personal sins na kana sa Revelation chapter 20 verse 1 to 3 nga pusasan si Satanas. Ug mao na kini ang 7th millennium period, the 1,000 years, the kingdom of God. So matuman kana ug busa niining puntuha karon ang mahitabo sa atong lawas mahimong deathless society. Wala nay kamatayon. So mao kini ang gidayag that operate within our earthly time and space. The opposite of spiritual here is not material, but whatever is self-centered and selfish, whether material or immaterial. So diha sa Roma, 8:6 second clause. Mao na kini nga ang atong hunahuna, the 100 billion nerve cells, mapuno kini sa divine plan, divine will, and divine laws. Nining puntuha, mao na kanay pagkabanhaw mga buhing santos og niining puntuha karon unsa bay gidayag sa Catechism for Filipino Catholics. Dili sa Catechism of the Catholic Church. Niya kini sa in the last days period, the hope of the new heaven and new earth, paragraph 1042 ngadto na sa paragraph 1049. Unsa ba ang kinabuhi para sa umaabot nato? Kay buntugon man ni Kristo ang kamatayon ug mao magkana iyang gidaya. 1 Corinto 15:26. So para sa mga nangamatay, the first resurrection, Revelation 20 verse 4 to 5, banhawon ang mga santos. Unang pagbanhawon. Busa Ezekiel 37 verses 1 to 14, mabanhaw mga patay. 1 Corinto 15 versikulo 1 ngadto 28, mga patay, mga santos pagabanhawon. Ug busa alang sa mga buhi, mao na kini nga niining higayuna mga buhing santos. Moabot na niya na ang sickness-free society, deathless society in the new heaven and new earth. Revelation chapter 21 verse 4 na sa Revelation chapter 3 verse 5 nga diha na sa bag-ong paraiso. Revelation chapter 2 verse 7 nga dili na diha sa bag-ong paraiso ang atong ngalan dili na mapapas sa libro sa kinabuhi. O diha sa Revelation 21 verse 27. So nining higayon ha karon, the original plan of God for a deathless society shall then be realized. Ug mao kini ang tinguha ngano nga sa ikaunom nga reason nganong nagpakamatay si Kristo tungod sa iyang gugma. And this love has the ultimate expression og niining higayuna mao ang tumong nga to conquer death. So negative times negative equals positive. So niya sa 1042 Catechism of the Catholic Church, at the end of time, the kingdom of God will come in its fullness. So sa hingpit gyud nga paghari sa Dios in His second coming na. So connect sa first coming o sa second coming. O diha gipadayag, after the universal judgment, the righteous will reign forever with Christ, glorified in body and soul. So kadto karong universal judgment, general judgment, kadtong nangamatay na, glorified in body, mao na kini
ang makig-uban ni Kristo sa paghari nining kalibutan. O ang mga buhi usab ni Revelation chapter 2 verse 26 to 27. Ilabihan ka powerful kini, dugmukon sama sa ulo, sama sa kulon ang mga kanasuran niini. Grabe ang power sa universal, multi-universal kingdom of God. So nining tanan gidayag, the church will receive her perfection only in the glory of heaven when we come at the time of the renewal of all things. At that time, together with the human race, the universe itself, which is so closely related to man and which attains its destiny through him, will be perfectly re-established in Christ. So nining tanan sa pagbalik na sa atong Ginoo, nining putuha, it will be perfectly re-established in Christ. O diha sa paragraph 1043, nagkanayon nga dunay gitawag og mysterious renewal which will transform humanity and the world, the new heavens and the new earth. Mao kini ang bag-ong langit o bag-ong yuta. Then it will be the definitive realization of God's plan to bring under a single head all things in Christ, things in heaven and things on earth. Hiusahon gud na. Hiusahon gud ning tanan. Busa sa first coming ni Kristo, siya nagpakamatay. Mao toy liso. Unya sa iyang pagsikan coming, fulfillment na ang tanan. Mao na kana. Unya niining tanan unsay mahitabo para sa mga buhi. That's the plan of the Lord. Sa mga buhi na mahitabo na gayon ang sickness-free society, deathless society. Busa na kini sa Catechism of the Catholic Church paragraph 1049. Nagaingon 1049. Unsa bay mahitabo? Far from diminishing our concern to develop this earth. So, ato man yun ning paradise restored kining kalibutan. The expectancy of a new earth. So, ngano gitawag na new earth, bag-ong kalibutan? Ngano ba? Tungod kay the new system na. Ang tibuok divine plan, tibuok divine will, tibuok divine laws, ikapatuman ka na. Mo nga bag-ong kalibutan, bag-ong langit. So, unsa pa'y mahitabo na niini? For it is here that the body, so diha sa bag-ong kalibutan, it is here that the body of a new human family grows. Bag-o na nga hugpong sa mga pamilya. O kining mga pamilya, labing sagradong mga perfect families. Nagana sa Mateo chapter 5 verse 48. Mao na nga perfection period. Mga buhing santos. Mga buhing santos. Inyun na kana sa mga resurrected saints. Ug busa nining tanan gidaya. That is why, although we must be careful to distinguish earthly progress clearly from the increase of the kingdom of Christ, such progress is of vital concern to the kingdom of God, insofar as it can contribute to the better ordering of human society. So mao kana ang gidayag nga kini karon nga kalibutan human society forever and ever. Forever. Grabe ang plano sa Diyos. Kay original plan niya is a deathless society. So ma-fulfilled. Conquer death. Ang nangamatay nga mga santos, makanker ang kamatayon pinagi sa resurrection of the body. Ang mga buhi, resurrection of the dead souls.
So reverse, ang nangamatay, ang ilang banhawon, ang patay nga lawas. Pero sa mga buhi, ang banhawon ang patay nga kalagnon nga kahimtang. Mo na'y banhawon. Pero na misinterpreted sa born again, while it is true nga bagong buhay, bagong kinabuhi, pero gihimong religious sect ang born again, nga nakigsangka na hinuon ang born again against the Christ-founded church. Dito na tilamho ang born again. Correct unta mo sa moral aspect, pero natiklagong mo sa doctrinal aspect. Gigisungag ninyo ang simbahan nga gitukod ni Kristo nga mao'y punuan sa gingharian sa Dios, the Christian kingdom. Mao kana. So mao kini ang ikaunong nga reason, demonstration of God's love. Ang gugma sa Dios. Why? 1 Juan 4:8. God is love. So diha sa gugma, vertical love una ngadto sa katulong commandment. Horizontal love ikaupat ngadto sa ikapulo nga commandments. Mao na crucifix love. So diha sa gugma naagitay pagantos. And great leaders of the world have passed the greatest trials on life. Ikpito nga katarungan ngano nga nagpakamatay si Jesus. Mao kana gitawag og fulfillment of prophecy. So unsa ba kining prophecy? Ang prophecy mao ang history written in advance. So, doon na ba diay prophecy nga mamatay si Jesus? Yes. Jesus' death fulfilled numerous Old Testament prophecies. Liben kadaghan. Ug nani culmination kini sa iyang sacrificial system. Nani niyadtong higayuna. Daghan unta nga higayon nga dili himuon kini ni Jesus. Pero mingon siya, tumanon na ko kini kay napatik na sa balaan o napatik na sa kasulatan. So, there was an obedience ni Kristo. Diha niya gihulagway nga unsa bay divine plan kita maoy mo implement. And the Father, God the Father is the planner. God the Son is the implementor. Maoy mo patuman. Gitudluan ta niya unsaon nga mo patuman sa divine plan. Mateo 6:10, thy will be done. So, mausab kini mahitabo nga ang atoa karon motuman ta unsay divine plan. Ug mao kana ang fulfillment of prophecy. Na niya by prophecy diri sa Holy Bible, sa Revelation? Yes. Na ay prophecy. Ang prophecy niya sa Revelation, all of Revelation, diya sa Revelation, ang final niini, Revelation 21, verse 1 to 8, the new heaven and new earth. So, kita mo'y mutuman ini kay ni ana. Unya niya pagayon ang very controversial but logical and that very promising and realistic. Asa ka? Revelation 21 verse 4, wala na mga sakit. Unya kita di na ganit mo simba, di na ganit mga jik kay mangitag kwarta, pero ang imong abot sa imong hinaguan, wala na kaigo pang hospitalization. Tikako ang sistema. But in the system of God, in the new heaven and new earth, wala na'y sakit. Wala na. And the American College of Preventive Medicine, comprising of a minimum of 2,000 expert doctors. In our research, with a minimum of 155 ka mga libro medical science, nagapamatuod sila. Nga tinuod kining niya sa Revelation 21 verse 4 nga dili mamatay ang tao.
Pirmino gyud mo ginay akong giputukan. Sa dili mamatay. Unya akong gi-research kada tanan, matay na magyoy medical prof. Na do na say agricultural prof. That will support the theological prof. Tulo ka na ka mga dagkong reasons. So niya ka na. And the plan of God, kaalam Wisdom chapter 1 verse 13, dili plano sa Dios nga mamatay ang tao. In the new heaven and new earth, deathless society. So niining higayuna the same body o niining higayuna pagkabanhaw sa atong mga kalag, mga buhing santos, triumphant church. So, diha sa new heaven and new earth, mag-abot ang church triumphant o ang triumphant church. We are now dealing on eschatology, the science of the end times, the final destiny. So, meaning higayon na mo nangingon sa Father Darwin, after sa misa sa Luon, Berins Kasila, na dirimi na ni hapon, mingon siya nga, ako'y muna ni mo, ang akong i-focus ang apologetics. Kung time mo abot, you have to follow and you have to focus on eschatology. Kaya nga to eschatology, the final destiny. Sumao kini karon. Now, pag-ingon ni Jesus nga nagpakamatay siya in fulfillment of prophecy, mao kini ang ika-pito ka katarungan ngano nga siya nagpakamatay para matuman ang nasulat. So kita usap ni anay gisulat and we are the implementors. Na pagutan na karon ngano ba nga only God the Father mo'y nasayod anus mubalik si Kristo? Dili ba impractical? Nga si Kristo manunta ang mao'y mubalik din ng kalibutan, siya mismo mo'y wakibaw. Ngano ba? The reason here is this. Ang gada sa plano, dili si Kristo. Timan ina. Ang gada sa plano sa gingharian sa Dios, dili ang Espiritu Santo. Dili si Kristo. Ang gada sa plano in the multi-universal kingdom of God without end is God the Father. Mo'y gada sa plano, God the Father. O ang role ni Kristo as God the Son is not the planner but the implementer of the divine plan. Implementer sa plano sa Diyos nga Amahan. Ug busa kay implementor man si Kristo, igo ra siya mo implement. So pag-ingon sa Diyos nga Amahan, now time na balik na sa kalibutan when Christ has to implement. Mao nay reason ngano nga siya wala masayod anusa. Because that power resides in God the Father. The role of God the Son is the implementer. Mao na nga sa ikapito nga reason ngano nga siya nagpakamatay. He only implements. Mao bitaw nagampo siya Ginoo kun mahimo. Dili unta ni badayon ni salikoy ako pa, pero dili akong kabubuton, imong kabubuton. Implementor si Kristo. Ug sanglit siya mo'y ato nga kamagulangan. Roma 9:28. Kita mga manghod, musunod kita. Musunod ta. So ni ana ang atong giya. Ni ana. We have to implement this. Ug matuman kini. Congratulations mga buhing santos. Nang karon ikasiyam ay ikawalo nga reason ngano ba nga nagpakamatay man si Kristo sa theological reason. Victory over death and evil. Asa ka? Victory. Gatuo ta nga kining pagdaog kalipay.
But the greatest success is the greatest failure. And he who accepts failures is worthy to become the foundation of success. Ang tao nga mudawat sa kapakyasan, angay sa kadaugan. Ug busa ang pagpalansang ni Kristo, kinigong cross kaniadto. Ang sign ning cross, kriminal. Sa una, sa wala pa si Kristo, magpalansang ning cross, kini. So kini siyang cross, dautan ni kaniadto. Crime na, bad kining image kaniadto, kay ang mga gilansang ini, mga kriminal man. So ang cross kaniadto, represents to crime, sa tupad dautan kining cross kaniadto. Pero sa diha nga si Kristo, nga mao ang tinubdan sa kinabuhi, nagpalansang sa cross, ang cross dili na dautan, kundi ang iyang pagkadautan, Roma 12:21, na-converted na into holiness. So kini siya, sa wala pa si Kristo ilansang, bad. Pero God is the source of goodness. Pagpalansang na niya, ang bad na sanctified. So kini siyang cross, it represents to the world. O kini karon luwason kining kalibutan. Mao nga nagpasakit si Kristo, milansang siya, nagpalansang siya, para nga siya mo'y tinubdan sa sakramento. Siya mo'y tinubdan sa kasantos. Maapil og kasantos ang kalibutan represented by the cross. Ug mao kini ang misteryo ngano nga siya nagpalansang sa cross, nagpakamatay, victory over death and evil. Grabe ang misteryo. So nining tanan, ngano ba? Kay after niini, mauman ang iyang pagkabanhaw. So, mao kini ang misteryo. After his death, naa ang pagkabanhaw. Sumaw ka na ang pagpadayag. Ug busa karon, without the death, there can be no resurrection. So, ang formula ni Jesus, mao ang resurrection, one word lang, pagkabanhaw. Mao na nga salamat sa Ginoo. Kay kami sa Koritiko, sa mga puhan, Papa Teodoro, Mama Prima, na may kapilya sa pagkabanhaw. So kining pagkabanhaw, mao kini giamong gidedicate o ang fista namo niini, kaganiha ka mga mong pamilya mo ay nag-host sa novena, ikaupat nga novena, no, sa para sa Easter Sunday pagkabanhaw. So novena may sa Espiritu Santo, ang novena sa mahal kasing-kasing ni Jesus, o novena sa mahal nga Birhen. So mao kana nga mabanhaw ang patay nga lawas sa mga santos, unang pagkabanhaw. Kay ikaduhang pagkabanhaw, banhawon na ang mga badlungon. Banhawon ang silutan ngadto sa imperno. So bulahan ang mahiuna, bulahan mahiapil sa unang pagkabanhaw, kay kini ngadto sa gingharian sa Dios. Ang ikaduhang pagkabanhaw ngadto sa silot. Mao na kana ang mahitabo. Unya, ang mga buhi mao dili lawas may banhawon kundi ang patay nga kalagnon nga kahimtang. Pangutana, kano sa ba magsugod ang misyon sa pagbanhaw sa patay nga kalagnon nga kahimtang? Kano sa ba karon o pagbalik na ni Jesus? No. The process of resurrecting the deadly souls started from even during the time of Lolo Noe. Panahon pa, gilunop ang kalibutan para mabanhaw ang patay tang kalagnong kahimtang.
Unya ngadto na ni Abraham, nahimo siyang amahan sa kanasuran. Ngadto na sa Israel. Aron mahimo unta nga model nga nasod. Pero misupil ang Israel. Hangtod nga si Kristo na mismo. Mo'y namitukod sa simbahan. Unya, kining simbahan para mabanhaw gyud ang katawhan. Mao nga kaning simbahan gihimo niya nga mystical body. Kolosas 1:8. Busa kay mystical body man ang ang simbahan nga iyang gitukod. Efeso 5:23. Kining simbahan nga mao iyang mystical body mo ni iyang luwason. Mao na nga mahimong santos, buhing santos. Sumo kana church triumphant kung patay mabanhaw. Unya triumphant church buhi ta pero ang kalagnon nga kahimtang banhaw na sumahimong buhing santos, triumphant church. So in the new heaven and new earth mag-uban ang church triumphant, ang mga santos nga gibanhaw, ang ilang mga lawas, ug ang triumphant church mao ang mga buhing santos. Pagkaninto sa bag-ong kalibutan. Grabe. Mao na nga naa sa 1 Corinto 2:9. Ang wala gyud hunahunaa sa tao mao ang giandam sa Dios alang niadtong higugma kaniya. It cannot be described unsa kaninto sa new heaven and new earth. Mao na kamong mga hakog, mga igsuon nga ang oil inyong giilugan diha Venezuela ngadto na sa Iran etc. Ayaw. Multi-universal kingdom ang gigarian sa Dios. Ug ari nakita sa ikasiyam nga reason ngano nga nagpakamatay si Kristo. Mao to reconcile with God. Reconciliation. Niya ang maong nahitabo. Mao kini ang senaryo. Diya ang God the Father o diya ang kalibutan. Now, dunay gintang gikan sa Dios nga Amahan o diri sa kalibutan. Ngano ba? Because of disobedience. O niining disobedience, pagsupak sa plano kabubuton o balaod sa Dios. Genesis chapter 3 verse 4 to 6. Ang resulta niya na ang disobedience nanganak og sala ug ang sala nanganak og kamatayon. Mao na Roma 5:12. So, sa unsa bang paagi nga masumpay ang nabugto nga relasyon sa Dios nga Amahan ug sa tao? Mao nga si Kristo nagpakatao ug siya midupa. Nagpalansang sa cross in order to reconcile. So Christ is the mediator, mao'y tigpatiliwa tali sa katawhan ug sa Dios nga Amahan. He is the mediator. Mao na nga to mediate, to reconcile sa nabugto nga relasyon sa katawhan ug sa Dios nga Amahan. Siya mao'y mipalansang, midupa. Because He is a true man and true God. Mao kana ang dagan. Ug busa, that's reconciliation with God. So mao kini ang siyang ka mga reasons ngano nga nagpakamatay si Kristo. O ngano nga mitugot ang Amahan nga ang bugtong anak mao gigihad. Inay karnero kaniadto moihan ang anak na mismo, the lamb, maunay mihad para ang tumong matuman ang Christian kingdom. Matuman ang gingharian sa Dios. Ginoo ko, di ma-describe, di mo, grabe ang mga mystery sa gingharian sa Dios. Pagkaninto, perfect na perfect. Gatuumog ni aratas kalibutan, no? Inigbanhaw sa mga santos dadunta
Sila may nakadto na sa why limit nga multi-universe. Why limit? Nakadto na karon sa diha na nga galisod ta sa petroleum products, naglisod ta. Ang resulta naghantag mga scientists, nga gambag mga plastic gipang sunog ni mga plastic og nahimo na kana nga puli sa gasolina. Grabe. So ingon sa niini nga maabot na to ang 2 trillion galaxies. 1 septillion number of planets. Ang mudan na to ang mga santos nga gibanhaw sa Dios. Unya diferensya man kay sila makapenetrate man. Usa lang ka segundo, maabot na sila sa Pluto, maabot na. Bishop Felix Isafra, while I was writing in the book, siya may describe unsay dagan sa kinabuhi sa mga santos nga makabanhaw. While I was writing. Unya dito sa lintuan. Unya, mao na gito ihang gi-emphasize, timantig yun ni sa pagkabanhaw. Pagkadindot, Bishop Safra, tuwa ko na sa langit. Unya, kita nga mga buhi, giyahan ta nila. So, dili mataparihas nila nga makapenetrate na amatay material body. Pero mao kana, pag makapadayon ta sa pagpanganak, so ayaw ka baka kay deathless society, daghang gwapa ihatag sa Dios. Don't worry. Muna dili ta mag-apurado kay deathless society. So nining higayuna karon, mao kini ang siyam ka mga reasons ngano nga nagpakamatay si Kristo. Kay gusto siya for a deathless society in a deathless period. Walay katapusan nga panahon forever and ever. Unya atangi sa sunod yugto hisgutan ta ang kamatayon ni Kristo. Mao na kini ag atong pagpadayag kay nabahin ang Catholic Faith Defenders. Ang pagkamatay ni Kristo mao ba ang iyang lawas ra mo'y namatay, wa mamatay ang iyang pagka-Dios? Mao na ang baruganan ni Ofor Socrates Fernandez ngang namatay maura ang iyang pagkatao, human nature. On the other hand, ang baruganan usab sa officers sa Catholic Faith Defenders gitamundok og karon sa leadership ni Ryan og Father Darwin, and of course sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ang namatay mao ang the second person of Christ, both human and divine nature. So mao na yung atong isgutan sunod pohon, God die doctrine. O na dunay hen si Brad Paul Alima. Diya niya gihen sa Birhen sa Kalinaw Mayong Panaw, sa pultahan yun. Miyong kong siya, Brad, both are correct, but in a matter of clarification. Naingon siya, ikaw research diha, na ikaw na yung padayag. So, I research everything, and Brad Paul is correct. Both are correct, but in matters of clarification. So, nining higayuna, magkayusang tanan. Hopefully, ang Catholic Faith Defenders sa nini karon nga National Convention of all the Catholic Faith Defenders sa Bohol. Hopefully, madayon kini. Walay kakulian. Mayo 23, ngadto sa 24, 2026. Ang Dios Amahan, Dios nga Anak, Dios nga Espiritu Santo, magauban kanato. Santos, 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 Fiat!